Hello! So, welcome and welcome back sa mga nanonood ng channel ko. Hi, it's Mina, your host. Hello! Ayan, so, wala. Gusto ko na ipakita yung mic ko. Ang cute. So, balik na tayo sa regular mic. So, I hope naririnig niyo ako at walang ingay in the background ng mga PC at mga electric fans. So, yes, happy December. December ko. So, yes, hi, happy December. Merry Christmas. Ayan siya mga ante. Uncle, Merry Christmas na. So, this is the time of giving. And, ayun, syempre, if ever may ma-receive naman kayo, be grateful kahit magkano pa. And just be grateful kasi, ano, giving talaga ngayong December. So, ayan. So, before tayo mag-start ng reading, syempre, hindi mawawala yung ating 5 keneso. But before doing that, I will be using sa ating tarot reading ngayon ang Believe in Your Own Magic na Oracle. And of course, yung Tarot of the Divine. Ngayon, may isa pa akong gagamitin, which is yung mga naka-follow sa akin sa ibang social media account ko. Alam na nila kung ano yung gagamitin kong isa. So yes, before anything else, let us do the charot. Gamitin ko lang tong mic ko. Gamitin ko lang to kahit regular, walang reverb. So, pwede lang hit ng mic. Ang ating 5 simple ways to manifest joy and kindness this December. Ayan. So, number 1. Set your December goals. Ayan, mga mamshi, mga auntie, mga uncle. So, ano ba daw yung set your December goals? Ito yung mga parang isusulat mo kung ano yung mga goals mo, ano yung mga gusto mong ma-achieve this month, either or whether it's personal growth or spending more time with your loved ones, ayan, staying consistent with your routines na parang ako, kailangan ko yon. And of course, kailangan clear yung goal mo na super clear para makapag-focus ka dyan sa goal na yan. And of course, the good thing about this as well is visualizing. So, i-visualize mo na you're already achieving these goals right now. Parang manifestation lang yan. So, you have to think that it's already happening and you're already enjoying the fruits of your labor. Ayan. Siya. Number 2, practice daily gratitude. Ano yan? Ito yung mag start ka ng day mo na pwede mong ilista yung 3 things that you are grateful for. Tulad ka ng huling video natin, be grateful na bumangon ka, that's already number 1. Nagumising ka, that's already number 1. Hindi ko alam kung naririnig niyo. Motor, okay. Motor sa paligid. Ngayon kasi, yung gratitude, it is shifting to your energy to a positive state. So, kung babangon ka at gagawa ka or you're going to start your day being grateful, magiging okay yung buong araw mo. Diba? Pwede kang uminom ng to help you have this positive morning with a gratitude and uminom ka ng kape. Ayan, pagising mo cuddle-cuddle with someone. As much as possible, iwasan mo muna yung mag-cellphone pagising mo. Kasi, di ba, sa pag nag-Facebook ka, minsan depende sa ano natin yan eh. Depende kung ano yung nasa feed natin. Minsan baka napaka-negative, which is no, 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 no. Okay? And yeah, journal. Always have at least a journal beside you, beside your bed, para at least ready ka na pagising mo, ayan, or pagtulog mo before you sleep, grateful ka pa din. I am grateful for what happened today. Mga ganyan. Okay. So, number 3, create, number 3, create cozy moments for yourself. Sa sarili mo. Ayan. So, December kasi can be really busy. Alam niyo yan. And, minsan baka makalimutan na natin ng yung self-care, yung self-love, ganyan. So, what would be the best thing or the simplest way? Kasi nga simple, di ba? Simplest way for you to do a self-love. So, you have to cozy moments ba? So, you can light a candle,
You can watch your favorite movie. You can drink whatever you want. Ayan. Except, syempre, as much as possible, wag beer, wag alak. But if wine, if is comforting you, why not? Ba? The things that are comforting you. Um, ano pa ba yung mga, anything that you think that can help you relax. Ayan, that is create a cozy moment for yourself. So for yourself, ha, not with anyone else. Number 4, spread kindness everywhere. Ito yung feeling ko not simple kasi mahirap. Mahirap. Kasi syempre may mga maldita, maldito. But just spread kindness. Wag masyadong mainit ang ulo. Let's try and embrace and the spirit of giving by doing one kind act every day. One lang naman, hindi naman sinabing whole day. So, one kind act every day. Ayan. Pwedeng, sabi dito, small gesture like holding the door for someone. O, di ba? Kind na yun. Leaving a kind note. Sending a message to someone that you care about. Pwede ding message na, kamustahin mo, yung mga dapat mo kamustahin. Na nakalimutan mong replyan 5 months ago. Or, if you have anak, syempre, try kissing them every day, hugging them every day. It's already kindness. Kasi yung act of kindness, mga mamshi, mga ante, mga uncle, it actually creating a ripple effect na pag ginawa mo yon, the people that you are showing your kindness, gagawin din nila yun sa iba. So, spread kindness everywhere. Number 5, the last but not the least, plan for an amazing 2025. Ayan. Oh, eh. And so, reflect on your wins. So, reflect mo lahat yung mga wins mo this year, mga lessons mo this year. Isulat mo yung mga bagay-bagay na will help you to move forward. Ayan. And, move forward at yung mga iiwan mo ng 2024. Kasi, this will allow you to have space, clear mind, clear goal, and an open heart for an amazing 2025. And of course, if ever marami time kayo na maging eme, you have to create a vision board or try nyo lang mag-write ng mga affirmations nyo na gusto nyong ma-manifest for 2025. Ayan. So that ends our 5 simple ways to manifest joy and kindness this December. Sana hindi nagre-reverb tong mic na to para hindi ko na ulitin. Higit ng heart. Shake ko lang. And yes, of course, before tayo mag-start ng ating tarot reading, please consider subscribing. Hit the notification bell. Mag-comment kayo kung nagustuhan niyo yung 5 simple ways natin. And, syempre, sa ating tarot reading, remember na ang lahat ay may free will. So, mga auntie, mga uncle, nasa inyo yan. If you wanna believe or not, nasa inyo yan. We have the free will. Kung hindi maganda yung nangyari, if hindi maganda yung reading for your month, for your sign, I'm so sorry. Yun lang naman yung sinabi ng card, not my fault. I am just reading and explaining. Wag po kayong magalit sa akin. Ayan. So, bahala kayo kung mag-resonate o hindi. Bahala na kayo dyan. So, yes. Ayan. Let's go na sa ating reading. Ayan. So, hello sa ating mga dear Pisces. So, this is your December reading for your sun, moon, and rising. Ayan. So, kung mapapansin nyo man sa video na to na ba't hindi sabay yung sinasabi ko sa galaw ng kamay ko, that is because na-turn off yung mic ko. So, right now, ako ay nag-voice over. So, yan.
So, yan. So, shuffle lang natin yung cards as of the moment. So, shuffle muna. Kukunin natin yung pang December. Ayan. So, anong cards ang meron kayo? So, Three of Wands, Queen of Wands, Ten of Swords. Ano ba to? Boom. Yes. The World, Ten of Swords, Queen of Coins, and Six of Coins, as well as Seven of Coins. So, start muna natin yung reading sa ating major arcana, which is the World. So, the World is parang sinasabi sa inyo na this is a good month kasi nasa taas kayo ng gulong. It is parang nanalo kayo ng something, or yung, alam mo, successful yung December nyo. Everything is party, ganyan. Masaya. Lahat ng mga gusto mong nangyari is nangyari. So, you are person who's celebrating ng OA ngayong month na to. So, congratulations sa iyong sa inyong sineselebrate na yan. So, the only problem that I see here is dahil nga sobrang successful mo, may mga tao sa paligid mo na might stab your back. So, ingat ka kasi maraming inggitero sa paligid mo at pwedeng, alam mo na, pwedeng maging cause ng init ng ulo mo, sama ng loob mo. So, just be careful. Ayan, so meron din tayo dito mga wands, which is yung uh, so, hindi ko na masyadong sure kung ano yung sinasabi ko sa part na to, but more on ingat. Now, I have here coins. Ayan, meron tayong 3, queen, and 10. So, ibig sabihin nito, mga auntie, mga uncle, is aangat at aangat ka, aakyat at aakyat ka. So, dire-diretso lang talaga yung swerte mo this December. Sobrang ganda ng mga cards mo. And I also see here na meron kang Queen of Wands, which is the good thing about this is you're sharing everything sa mga tao sa paligid mo. But just be careful since meron tayong Ten of Wands is wag masyadong tulong ng tulong sa mga tao kasi nga baka um, or ma-stress kasi nga sa swerte mo, may mga taong baka hindi ka matulungan, eh sila yung mag-backstab or mag-chismis sa'yo. So, be careful. So, wag OA din naman ang tulong na binibigay, wag OA ang mga gifts na binibigay sa mga tao kasi baka may mga magtampo at gawing chismis yon sa'yo. Na meron tayo dito, Queen of Coins, Queen of Coins, Six of Coins, and Seven of Coins. So, ayan, Paskong Pasko ang mangyayari sa'yo kasi you're going to give, yung Six of Coins na yan, you're going to give gifts sa mga tao. Siguro as thank you mo na din sa mga swerte na nare-receive mo sa ngayon. And you're giving also gift care sa mga tao sa paligid mo. Sabi nga ni Queen of Coins. Ang ano ko lang dito is yung Seven of Coins. Talagang magsusunog at magsusunog ka ng pera. Nakakaloka. So, yan yung nakikita ko dito sa reading mo na to. But it's actually a good thing. Kasi mukhang sobrang swerte mo this time. So, it's more on Christmas spirit ka siguro. More on giving. If you are not into Christmas, mukhang there's something na gagawin mo that you have to spend money or as a gift. Hindi siya, mga bagay-bagay na pang dahil lang for personal gain. This is for everyone na nasasaya dito sa ibibigay mo ngayong Pasko. Ayan. So, let's see naman itong isang card. Kukuha tayo dito sa Believe in Your Own Magic na Oracle deck. So, I believe na-shuffle ko siya during this time. At hindi natin nakikita. Ayan. So, sinashuffle ko na nga siya. Ay, nako. Pasensya na. Hindi ko alam na nalubat yung microphone. And yeah, yun nga. Sinasabi ko lang na be careful sa mga hindi mo
nasa sa pagtulong kasi baka mamaya hindi may mga tao kang hindi matulungan at sila yung maging cause ng ikaka-depress mo, alam mo yun, parang ikaka-problema mo at burden. And also here lumabas dito, you evil queen, you deserve sugar not salt, ate, auntie. Auntie, uncle, you deserve sugar, hindi salt. So kung ano tong mga chismosa sa paligid mo, hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang sila. Nakuha tayo ng asim na advice sa ating Saint Patron, Sasa Girl, na deck. By the way, this deck is for fun only. Kung hindi nyo gusto yung advice niya, I'm so sorry, this is just for fun. Dinagdag lang natin to make, um, para lang, simple fun. Kasama sa simple ways how to have fun this December. Yung ating deck na yan. So, yan, sinashuffle ko. And actually, may ID. Alam ko na yung lumabas na deck dito, ay na card dito eh. Let me just show you. Hintayin natin na ma-show. So, ano ba yung deck na yun? Mamatay ka na lang sa inggit. Tama ba? Ayun, mali. E di kawawa ka naman. Ayan, yun. Chinek ko yung deck ko dito. So, e di kawawa ka naman. So, yan na yung sasabihin mo sa mga taong gumagawa, mga naiinggit sa'yo, mga gumagawa ng chismis sa'yo. Sabihan mo na lang sila na, e di kawawa ka naman. Hindi kita natulungan, hindi kita nabigyan ng kung ano-ano na ini-spread mo. Alright? So, goodbye!